Ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa ikalawang sunod na buwan ay dumami rin ang bilang ng mga naghahanap ng dagdag na trabaho o mapagkakakitaan nitong Abril para extra income daw. Pero sabi ng isang ekonomista, hindi kakayanin ng mga employer ang mag-hire ng full-time workers dahil sa kondisyon ng ating ekonomiya. Si Jason Rubrico sa report. Bagamat tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Abril, wala pa ring hinto ang paglobo ng bilang ng mga walang trabaho sa nasabing buwan. Mula sa 2 milyong walang trabaho noong Marso, tumaas. Ayan o. Tumataas po ang nawawalan ng trabaho. Kaya ito yung panawagan ko. Instead na kayo ay bigay ng ayuda, na ginawa nyo ang bansa natin is kapital ng ayuda ang Pilipinas, ginagawa nyong pulubi ang mga Pilipino. Bakit yung gastusin ninyo sa pagbibigay ng ayuda? Gastusan ninyo kung paano kayo makakapag-create ng trabaho. Gamitin nyo naman po sana ang inyong utak. Alam kong hindi kayo tanga. Kaya lang nakakapanggalaite yung magbibigay ka ng bigas, ilalagay mo yung pangalan ng party list nyo, anong kagaguhan yan? Hindi po nanghihingi ng limos ang Pilipino. Hindi nyo pera yan. Gawin nyo, magbigay kayo ng trabaho. At pag binigyan ninyo ng trabaho yan, walang kailangan maghingi. Mauubos ang pera ng bansang Pilipinas kakaayuda at kakabulsa ng mga kurap, ng mga politiko. Kasi alam naman natin yan eh. Bago yan mag-ayuda, dumadaan pa kung saan-saan yan. May nabubulsa pa sa gitna niyan. Hindi lang naman ngayon nangyayari yan kahit dati pang administrasyon. Maraming nawawala dyan. Hindi lahat yan napupunta sa ayuda. Kaya lang, pinalanga yung administrasyon ngayon, puro ayuda, ayuda dito, ayuda doon, concert dito, concert doon, concert dyan. Eh kung binigyan nyo trabaho, edi tapos ang istorya. Baka naman kasi takot kayo magkatrabaho ang mga Pilipino dahil hindi nyo na kayang utuin. Hindi na nakaasa sa inyo. O kaya naman, talagang weak kayo. Hindi nyo kayang bigyan ng trabaho. Malaking problema yan. Ito sa 2.4 million nitong Abril batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Karamihan sa mga walang trabaho ay nasa sektor ng agrikultura. Karamihan dito ay yun. Agrikultura pa ang gutom. Agrikultura pa ang walang trabaho. Pambihira. Yan ang dapat talent natin. Sekretary pa dati ang ating presidente ng agrikultura. Sila ngayon ang walang trabaho. Sila ang mataas na porsyentong walang trabaho. Dapat dyan tayo magaling. Sa agrikultura. Yan tayo eh. Yan ang Pilipinas eh. Ang dami nating bukid, tapos yan ang walang trabaho. Abay, paano tayo? Tapos babawasan nyo ng taripa yung mga imported na bigas. Eh talagang papatayin ninyo mga magsasaka. Bababa presyo ng imported. Sila syempre, wala na nga silang trabaho, kinulang na sila ng trabaho, tinulungan nyo pa yung mga imported. Eh patay talaga mga magsasaka natin. Ano ba namang klaseng style yan? Ano ba namang klaseng strategy yan? Yung crop farm laborers, so they are in the farm, so yeah, in a way, whether yung production, kasi nakita natin yung production natin ng first quarter sa crops in particular bumaba, so pwede na dahil sa impact nung El Nino, because the production was lower, you have that decrease also in employed, no? Dumami Hindi lang dahil El Nino. Ang daming trabaho dapat eh. Kasi nakailang biyahe kayo. Anong na-create ng biyahe? May na-create bang trabaho?
Bigyan nyo nga kami ng specific na napala natin dyan sa biyahe nyo ng biyahe. Specific na na-create na libo-libong trabaho because of that biyahe. Yan ang i-vlog ninyo sa kabilang baryo. Hindi yung banat kayo ng banat sa mga DDS vloggers, banat kayo ng banat sa mga DDS, sa mga Duterte. Ito biyahe, ito trabahong nangyari. Ito biyahe, itong kampanyang natayo natin. Rin ang mga Pilipinong underemployed o mga naghahangad ng dagdag na oras sa trabaho o Underemployed, palaki ng palaki. naghahanap ng iba pang trabaho para mas madagdagan ang kita noong Abril. Tumaas ang underemployment sa mga sektor ng wholesale and retail trade, agrikultura, partikular na sa coconut industry at sa mga restaurant. Sabi ng PSA, maraming Pilipino ang hindi nakukuha bilang mga full-time na manggagawa. Minsan, dahil yung demand ay hindi ganun kataas, pwede nga na yung workers niya ay magkakaroon siya ngayon ng adjustment sa mga schedules. Kaya doon nagkakaroon ng impact ang tinatawag nating underemployed. No? Basically, it depends on the demand nung product ng ating firm. No? Pero para sa isang ekonomista, isa sa mga nakikita niyang problema kung bakit hindi na kayang kumuha ng mga employer, lalo na ng mga maliliit na negosyante, ng mga full-time na mga manggagawa ay dahil sa kondisyon ng ekonomiya ng bansa. Hindi sila maka-afford na makapag-hire. Tama, kasi bagsak ang ekonomiya natin. Yun ang punot dulo. Hindi yung suspendihin ng Duterte, diyan kayo nakafocus. Yan po yung punto natin eh. Bagsak ang ekonomiya natin kaya wala nang trabaho. Tapos ang issue nyo, Duterte. Tapos ang issue nyo, yung pamilya ni BP Sara. Yung pinababanatan ninyo. Pambira kayo. Walang katuturan yan sa sikmura. Alam nyo, ito malaking problema natin. Ha? Tatandaan ninyo, uulit-ulitin ko ito. Maraming samahan nagigiba dahil sa gutom. Pag ang Pilipino gutom, ay nako. Pansinin nyo nung pandemic, ilan ang nawalan ng trabaho? Ilan ang nagutom nung pandemic? Dahil bawal lumabas. Anong nangyari? Dahil nung pandemic, maraming naghiwalay. Bakit? You know the reason? Gutom. Kung mag-asawa, magsyota, naghihiwalay dahil gutom, kahit anong takip ninyong gawin, kahit anong PR nyo, kahit anong bayad nyo sa vloggers, kahit anong suspindihin nyo na lahat ng Duterte, hanggat gutom ang taong bayan, magrereklamo yung mga yan. Hindi natin maaawat yan. Marami po at alam kong alam nyo, may mga kaibigan kayo o baka kayo mismo nahiwalay nung pandemic or nakipaghiwalay sa syota ninyo, sa asawa ninyo dahil gutom na. Pasensya na po, wag po kayong magagalit, but that is a fact. That is reality. Pag ang tao gutom, gagawa kahit mali. Hindi ko sinasabing tama yun ha. Pero that is reality. Kakalimutan niya, mahal niya sa buhay dahil gutom siya. Dahil gutom yung anak niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kayo pang politiko. Kung asawa niyan, iniiwan niyan. Dahil sa gutom, kayo pang politiko. Ng mga full-time na mga manggagawa, kundi puro part-time na lang. Kumbaga, mas maiksing oras lang yung kaya nilang mabayaran doon sa kanilang mga empleyado na hinahire. Dahil nga sa kondisyon ng ating ekonomiya na nagmamahal po lahat ng presyo ng bilihin. Partikular na tinukoy ni Dr. Michael Batu na nagpapahirap sa mga employer ay ang mataas na cost of production na galing sa cost of inputs, partikular na ang kuryente na aniya ay hindi lang kulang ngunit mahal pa.
Kulang na, mahal pa ang kuryente. Nagba-brown out na, ang laki pa ng binabayaran mo sa kuryente, hindi pa napaka-miserable nun. Pero sabi ni Batu, ang bumubuo talaga ng malaking porsyento sa ekonomiya ng bansa ay ang mga nasa informal sector. Sila yung may mga trabaho pero walang natatanggap na benepisyo at hindi tumatanggap ng minimum na sahod. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa, nagtataka tuloy ang ekonomista kung ano na ba ang nangyari sa mga pledges na dala-dala ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang mga biyahe. Ayan, yan ang sinasabi ko eh. Yan na po ang kina-question ngayon. Ano ang na-create na trabaho niyang biyahe? Yan ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga vloggers nila. Pakilatag nyo. Pakilatag lang. Specific. Sa iba't ibang bansa na umano'y magbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Kung merong sufisyenteng hanap buhay ang ating mga kababayan na nakakapagbigay sa kanila ng mataas na sahod, hindi natin maririnig yung reklamo ng ating mga kababayan na pag tumataas ang presyo ng luya o ng bawang, hindi na sila makabili ng luya at bawang. Para sa isang consumers group, Nakakaawa, pati luya, ang taas ngayon, ano? Hindi, totoo yung sinabi niya, pag busog ang tao, kontento yan. Happy-happy yan. That is a reality. Alam nyo yan, karamihan ng hiwalayan dahil sa gutom. Tapos ano nangyayari ngayon? Walang trabaho, ayuda. hanggat hindi seryosong tinutugunan ng gobyerno ang problema sa trabaho ay hindi hihinto ang krisis na kasalukuyang nararanasan sa bansa. Kaya dapat yan talaga meron agarang solusyon, radikal na solusyon ang kailangan ng gobyerno dahil uhaw na po. Hindi na paghintay ang gutom na Pilipino sa kasalukuyan, no? Para mabago ang kanilang kabuhayan, umangat ang kanilang kabuhayan at sumaya ang kabuhayan bilang Pilipino. Para sa Eto ha. Doon sa mga vloggers na mga vloggers na bago magpo-promote. Dito suggestion ko lang. Mga vloggers na magpo-promote sa Marcos or sa kay Tamba. Simulan ninyo. Pakilatag anong na-create na trabaho. Pag may trabaho, walang gutom. Anong na-create na trabaho? Bago sana kayo pumunta sa kababanat sa Duterte. Unahin ninyo yung gutom ng taong bayan. Walang kwenta yung Duterte ninyo. Walang magrereklamo kung kontento ang taong bayan. Kung busog yan. Kung may trabaho yan. Walang kwenta yung mga Duterte. Kaya lang naman talagang grabihan na ang daming nagmamahal sa Duterte kasi sila yung nakikita nilang pag-asa ng bayan. So kung kayo ay bagong vlogger na iko-content ninyo itong mga at ipagtatanggol nyo itong mga ito, focus tayo. Bago namin gusto marinig ang pagbanat nyo sa Duterte, pakilatag muna yung trabaho.